Now, our topic for this month of November ay soul winning. So, pag sinabing soul winning, ito po ay isang metaphor for evangelism or witnessing. Okay? Ito yung pagbabahagi natin ng gospel doon sa mga tao na wala pang relasyon sa ating Panginoon. At mamaya, pag-aaralan natin yung kahalagahan nito, bakit kailangan natin silang abutin. Okay? So yung ating Bible text is Mark 16 verse 15. At yung title po ng ating mensahe na pag-aaralan ngayong umaga, Rescue the Perishing Through Gospel Preaching. Okay? Rescue the perishing through gospel preaching. And Mark chapter 16 verse 15, ulitin ko lang, and he said, si Jesus po ang nagsabi nito, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Rescue the perishing through gospel preaching. Yung word na rescue, now, ibig sabihin nito, the word rescue means to save someone or something from danger or harm. Yan ang definition. Rescue, ibig sabihin to save someone or to save something from danger or harm. Yung word naman na perishing, okay, yung word na perishing, ito naman ay tumutukoy sa mga taong spiritually lost. Sa mga tao na unregenerated or hindi pa na born again into God's family. Sila yung mga taong unsaved, hindi pa nakatanggap ng kaligtasan. Okay? Sila yung mga taong nabilang pa sa tinatawag nating unbelievers. Hindi pa sila sumampalataya, lalong-lalo na kay Jesus. At sila yung mga taong, sabi dito, sinners na hindi pa ligtas. So, spiritually lost, unregenerated, unsaved, unbelievers, sinners, the Bible says that they are bound to hell because of sin. Yan ang sabi ng Bible, na itong mga taong ito na spiritually lost, nanganganib ang kanilang kaluluwa. That's why we need to rescue those who are perishing. Kasi nanganganib sila, hindi nila alam na sila'y mapapahamak. Okay? So, but as long as they are still alive, ito yung kagandahan. Habang buhay pa po sila, no, I'm talking to those who are perishing. Habang sila pa ay buhay, still, God gave them chances and opportunity to be saved. Yun ang kagandahan sa Diyos. Kasi habang buhay ang tao, mayroong chance, mayroong pag-asa, mayroong opportunity na siya ay maligtas doon sa panganib na naghihintay sa Kanya. Okay? Now, our mission as a church, our mission as followers of the Lord Jesus Christ is to reach out the lost and rescue those who are perishing. Yun ang mission natin. Bakit nag-i-exist ang church? Dahil mayroon tayong mission. Ang mission natin ay abutin yung mga tao na wala pa kay Kristo. Okay? That's our mission as followers of the Lord Jesus Christ. Ngayon, ito yung tanong. Why rescue the perishing? Bakit kailangan natin silang abutin? Bakit kailangan natin i-rescue yung mga taong spiritually lost? Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin sila? Hindi ba pwede na hayaan na lang natin na wag natin silang sharean? No, pwede namang mangyari yon. Pero hindi yan ang desire at yung puso ng Diyos. Okay? Now, why rescue the perishing? Now, under sa point na to, or sa tanong na to, I will give you reasons why we must rescue those who are perishing. Okay? The first reason, bakit natin silang i-rescue? Bakit natin silang abutin? Bakit natin silang ibahagi yung gospel? Now, the first reason,
because of God's unconditional love for sinners. According sa John chapter 3 verse 16. Yung unconditional love ng Diyos sa mga tao. And that includes you and me. Dati rin tayong spiritually lost, mga kapatid. Dati rin tayong unregenerated. Dati rin tayong spiritually dead. Dati rin tayong unsaved. Isa din tayo sa mga unbelievers noon. Pero may ginamit ang Diyos na instrumento para abutin ka ng kaligtasan. Ngayon, ika'y ligtas na, mayroon pa pong ibang mga kaluluwang nanganganib hanggang ngayon. Now, why rescue the perishing? Kasi, tingnan natin mga kapatid, yung unconditional love ng Diyos sa mga makasalanan. Now, it's true that God hates sin. Totoo yan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan. It is true that God hates sin because of His divine attributes. Ano ba yung divine attributes ng Diyos? That He is holy. Banal ng Diyos. He is just. Makatarungan ng Diyos. He is righteous. No? Matuwid ang Diyos. And because of that, ayaw niya, galit siya sa kasalanan. He cannot tolerate sin. But of course, sabi din sa Bible, mayroon din siyang attribute na He is loving. He is merciful. He is forgiving. That's why He chose to love us wholeheartedly and unconditionally in spite of who we are in the sight of God. Di ba? Maganda yon. Na kahit tayo'y marumi, makasalanan, pinili ka na mahalin ng Diyos. Can you imagine, sa lahat ng creation ng Diyos, special ang tao sa puso ng Diyos. Di ba? He created angels. Pero kahit yung mga anghel, no, palagi ko itong sinasabi noon. Kasi nung nasa Bible school ako, may classmate ako na nagtanong sa aming teacher. Sabi niya, "Sir, kung sakaling magsisi itong si Satanas, siya po ba ay maligtas?" So napatanong kami doon, napaisip kami, kung si Satanas magsisi, ililigtas kaya siya ng Diyos? So nagulat kami sa sagot ng aming teacher. Sabi niya, hindi. Bakit naman sir? Bakit hindi siya maliligtas? Kasi ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay para lang sa kaluluwa ng tao. Hindi para sa anghel. So alam ni Satanas na wala siyang kaligtasan. That's why naghahanap siya ng kasama. At yung target ng dyablo, tao. Kasi ang gusto ng dyablo, ang kaluluwa ng tao mapunta din sa impyerno. But because of God's unconditional love, gumawa siya ng paraan para maligtas ka doon sa impyerno. That's why He gave Jesus Christ to us. Diba? Now, why rescue those who are perishing? Because of God's unconditional love for sinners. Letter B, because of God's great compassion for their souls. Grabe yung compassion ng Diyos. God is so concerned sa kaluluwa mo. Okay? Concern ang Diyos doon. In fact, God does not want sinners to suffer in hell for all eternity. Ayaw ng Diyos yon. Instead, He wants them to come to repentance. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ayaw niya, kung maaari ang gusto ng Diyos, kung maaari lahat ng tao, lahat ng makasalanan ay makapagsisi sa kanilang kasalanan bago mahuli ang lahat. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ka sa impyerno. Ayaw ng Diyos yon. Masakit sa loob ng Diyos, sa puso ng Diyos na may isang kaluluwa na mapahamak sa impyerno. Pero pag may isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoong Jesus, millions of angels in heavens rejoicing. Can you imagine? Isang kaluluwa lang yun. Naghihiyawan ang mga anghel doon sa langit. Because of God's great compassion for their souls. Ano pa? We must rescue the perishing because they were blinded spiritually by the God of this world. Alam niyo yung mga tao spiritually lost, spiritually blinded sila.
Sino ang nagbulag sa kanila? Yung Diyos ng sanlibutan ito. It refers to Satan. Si Satanas po ang Diyos ng sanlibutan ito. Kaya ang daming mga tao kanyang binulag spiritually upang hindi sila maniwala doon sa gospel. No? Tingnan nyo ha. Please open your Bibles in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tingnan nyo ha. If you have your Bibles, please open in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi dito, in whom the God, take note sa word na God, small letter G. Kasi hindi siya tumutukoy sa totoong Diyos. No, pag nagsulat kayo ng God, not referring to God Himself, i-capitalize nyo. Kasi pag small letter yan, hindi yan tumutukoy sa totoong Diyos. Okay? Baka Diyos-Diyosan lang yan. O baka yung Diyos ng sanlibutan ito. So dito, napansin nyo, small letter G. In whom the God of this world, say Satan yan, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So why rescue those who are perishing? Kasi itong mga taong ito, binulag ng dyablo, spiritually speaking. And the only way na kung saan mabuksan ulit yung kanilang mga mata is through preaching them the gospel. Kasi pag narinig na nila yung gospel na yon at sumampalataya sila, ang Holy Spirit ang magbibigay ng kaliwanagan sa kanila. Okay? They were blinded spiritually. Ano pa? Rescue the perishing. We must rescue those who are perishing because Satan will always make a way to deceive the lost. Naghahanap siya ng paraan para yung mga kaluluwa na yon, yung mga tao na yon ay tuluyang mapalayo sa Diyos at mapahamak. Maybe, nag-invite ka, tapos gumawa yung dyablo ng paraan para yung na-invite mo ay hindi makarinig ng salita ng Diyos. He will make a way. No? Or maybe, ngayon, Sunday, ang daming mga hindrances. Kita niyo? Ang daming hindrances, pero salamat, andito kayo ngayon, hindi kayo nagpadaig sa dyablo. Amen for that. Okay? Satan will always make a way to deceive the lost. Ang gusto niyang madaya tayo, malinlang tayo. Lalo na sa ngayon, if you don't know your Bible, mga kapatid, kung hindi ka pamilyar sa Bible, pwede kang madaya ngayon. Pwede kang malinlang ngayon. No, sa social media pa lang, ang dami ng mga false teachers, false preachers. Okay? Ibang gospel ang kanilang sinishare doon. Ang gospel dito, mamaya mapag-aralan natin kung ano yung gospel na kailangan mong i-preach. Sa iba, sa social media, mayroong gospel na tinatawag na social gospel. Okay? Hindi yan ang gospel ni Jesus. Yung social gospel, basta gumawa ka lang ng mabuti, di ba? Maliligtas ka na. Prosperity gospel, no? So, maniwala ka kay Jesus kasi pag sumampalataya ka kay Jesus, yayaman ka. Magiging prosperous ka, magiging successful ka, magiging marami kang pera, prosperity gospel yon. Kaya maraming tao, sige, join na tayo dito kasi yayaman daw tayo. Doon sila, yun yung gospel na hinahanap nila, pero hindi po yan ang gospel na nais ng Diyos i-preach natin for their salvation. Okay? So, ito yung mga reason kung bakit natin kailangan i-preach ang gospel o i-rescue yung mga taong mapapahamak. Okay? Napunta tayo sa pangalawang tanong. What are the things God wants us to understand and consider as we rescue those who are perishing? Ano yung mga dapat nating maintindihan ngayon as believers, as a church? Kasi may mission tayo. Ang mission natin, go into all the world and preach the gospel to every creature. May mission po tayo. So, ano yung mga dapat nating maintindihan at ma-consider habang nire-rescue natin sila? By the way, yung mag-rescue actually si Jesus. But we are God's instrument para ma-rescue sila. Okay? Through preaching them the gospel. Okay? So,
Bakit? Ano yung mga bagay na dapat natin maintindihan ngayon? Una, tandaan natin ito mga kapatid. We can rescue the perishing by preaching them the gospel or the message of salvation. Take note, yung i-preach natin, gospel. Hindi tayo inuutusan ng Diyos to preach religion. Okay? Hindi tayo inuutusan ng Diyos to preach religious affiliation. Wala tayo. Hindi natin trabaho yun. Hindi natin dapat gawin yon. Ang command po dito is to preach the gospel. No? So, dapat nating maintindihan, we must preach the gospel quickly or as soon as possible. Tayo mga Christians, believers, the first thing na dapat namang maintindihan at i-consider as we rescue those who are perishing, we must preach the gospel quickly or immediately, as soon as possible. Okay, why? Because after death, there will be no second chance and opportunity for them to be saved. Kaya nga magmadali tayo. Magmadali tayo. Kung mayroon pang isang i-revive na ministry is the soul winning ministry. Salamat sa Diyos na kahapon, no? Mga young people natin, nag-invite tayo ng ibang mga kabataan or youth. At mayroon tayong KKDAT. Yung KKDAT naman ay Kabataan kontra Droga at Terorismo, kasama ng ating crime lab. At kasama din nila doon yung mga LGBTQ. Okay? Bakit may LGBTQ, Pastor? Okay, may kaluluwa sila. We don't tolerate their belief or their practice kasi alam natin na hindi yan biblical. Pero hindi natin sila pwedeng pabayaan kasi may kaluluwa sila. So nasa kanila na yun kung maniwala sila o hindi. Basta we invite them. Okay? So yun yung purpose talaga natin. Andun lang sila, hindi natin alam kung sino yung nakikinig sa kanila. Trabaho na yan ng Holy Spirit. Our part is to preach the gospel to them. Okay? So, we must preach the gospel quickly, as soon as possible. Bakit? Kasi pag dumating na yung kamatayan, it's either kamatayan niya o kamatayan natin, wala nang second chance para sa kanila, para sila ay malipas. Ibig sabihin, gawin natin ito sa lalong madaling panahon. Sino sa inyo ang sigurado ng takot mamatay? Sigurado takot. Sigurado pupunta sa langit. Amen. Oh, amen. Kung hindi pa, makinig ka. No? Huwag kang umuwi na hindi ka nagkaroon ng kaligtasan o hindi mo natanggap ang Panginoon. So, ano yung mga bagay na dapat maintindihan natin as soul winners? Okay? We must preach the gospel quickly. Second, we must proclaim the gospel patiently. Patiently. Even though some people will hate us and criticize us or even reject the gospel of the Lord Jesus Christ. Patiently. Kailangan mahaba yung pasensya natin. Why? Hindi lahat ng sisiran mo tatanggap kay Kristo. Nag-share ka lang, galit na siya sa iyo. May mga gano'n, no? Nag-share ka lang, enemy na turing sa iyo. Concern ka lang naman sa kaluluwa niya, ngayon umiiwas na siya. So, hindi ikaw yung iniiwasan niya, si Jesus. But we must proclaim the gospel patiently. Why? Marahil marami ding pagkakataon tayo ay ni-reach out ng Panginoon. Marahil matigas din tayo noon. Pero yung nag-share sa atin, binigyan ng Diyos ng pasensya, hindi ka tinantanan, hindi ka tinigilan hanggang dumating ka sa punto, sumuko ka sa Panginoon. Ganon din ang gagawin natin, no? Ni-reject ka minsan, huwag kang ma-discourage. No? Kasi baka hindi pa yung proper time. Kasi may perfect timing si God na kumilos sa kanilang buhay. Okay? Proclaim the gospel patiently. Ano pa? We must share the gospel obediently in obedience to God's command in Mark 16 verse 15. Now, verse 15 records the commission that was given by the Lord to His disciples
before His ascension. Konektado ito sa Matthew 28, 19 to 20, yung the Great Commission niya. Okay? Now, the Saviors, or the disciples were commanded to preach the gospel to the whole creation. Take note yung inuutusan ni Jesus, yung mga disciples. Hindi lang po sa mga disciples niya, even sa panahon ngayon, kung ikaw ay disciples ni Jesus, kung ikaw ay followers ni Jesus, kasama ka sa command na to. That go and preach the gospel. The Savior's goal was world evangelization. Yan ang goal ni Jesus. Na kung maaari na buong mundo, buong tao sa buong mundo ay maabot ng kaligtasan. But sad to say, alam naman natin na hindi lahat ng tao ay maniniwala sa Diyos. Kaya nga si Jesus nang nagsabi na mas marami yung pupunta sa impyerno kaysa sa langit. Nakita niyo ba yon sa Bible? Sa Matthew chapter 7. Konti lang yung nakakasumpong sa makipot na daan na papuntang kalangitan. At malaki or marami ang pumupunta, dumadaan sa maluwang na daan. Di nila alam papunta sa kapahamakan. Anong ibig sabihin ni Jesus doon? Maraming magre-reject sa Kanya. Kasi maraming pupunta ng impyerno eh. Ayaw ng Diyos nang tayo mapunta sa impyerno, pero kaya siya napunta doon sa impyerno kasi nireject niya si Kristo. Okay? May choice ang tao eh. Now, the Savior's goal was world evangelization. Now, by the way, the word preach, sa verse na yan, sa Greek ay keiruso. Okay? Sa part of speech, ito po ay isang verb, meaning action word. Kailangan may action tayong gagawin. Okay? Sa definition niya, sa Greek is keiroso, ang ibig sabihin nito is to herald as a public crier, especially divine truth, the gospel, to preach or to proclaim. Yan ang definition na binigay sa atin ni Strong's. Okay? Ni Strong's. Strong's definition. To herald, to proclaim. Okay? Yung word naman na gospel, kasi ang command is preach the gospel. Yung word na gospel, ang ibig sabihin naman ito is good news. Good news, yan ang ibig sabihin ng gospel. At ito yung gospel, according kay Paul, na sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Take note kailangan ng tao itong gospel. Kasi through this gospel, maliligtas sila. Okay? Naintindihan ba? Ganun ka-importante yung gospel na yon. Gospel means good news. Oh. Good news. Okay? Ano yung good news na yon? Ano yung gospel na dapat nating ibahagi sa mga tao na dapat po nilang paniwalaan? Okay? Pakinggan nyo itong gospel na to. Kasi minsan, Pastor, hindi ako alam mag-share. Anong isi-share ko? Ang i-share lang natin, gospel. Okay? Yun lang. Tingnan natin, ano yung gospel na yon? Ito yung kasama sa gospel. Okay? Pakinggan nyo ito mabuti. Look at 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. 1 Corinthians 15, 3 and 4. Tingnan niyo po. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. And He was buried, and that He was rose again the third day, according to the Scriptures. Now, ito yung gospel. Sa verse 1, tingnan natin. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. At sa verse 3, diniscuss ni Pablo kung ano yung laman ng gospel na yun. Okay? So the part of the gospel na kailangan natin i-share, that Jesus died on the cross to pay
the penalty of our sin. Huwag niyong kalimutan yan. Okay? Kasi kailangan maintindihan nitong mga spiritually lost, itong mga taong perishing, yung gospel na yon. Na si Jesus ay namatay para sa kanilang kasalanan. Alam niyo, hindi nila tatanggapin si Jesus kung hindi nila naintindihan ang ginawa ni Kristo. Okay? That's why ang goal natin, i-introduce natin si Jesus at ipaintindi natin sa kanila yung ginawa ni Jesus para sa kanila. Bakit si Jesus? Kasi si Jesus lang ang Savior. So sometimes, ang dami nating nasabi, nakalimutan natin ang pinaka-importante na yun dapat ang kanilang maintindihan. No? Napunta tayo sa church, napunta tayo kung anong mga reliyon ang nasabi natin sa ating sinisiran, pero yung gospel ay hindi natin nabanggit. Okay? No wonder, yung motivation ngayon ng tao, pupunta lang ako sa church. Kasi yun lang naman ang introduce natin sa kanila, church. Pero try mong i-introduce si Jesus sa kanila. Okay? Try mong i-introduce si Jesus at si Jesus ang bahalang magbago sa buhay niya. Okay? So, the first part of the gospel is kailangan mong ipaintindi na si Jesus ay namatay. Namatay sa ano? Namatay sa ating mga kasalanan para bayaran yung ating kasalanan. Huwag niyong kalimutan i-share yan. Okay? Ano pa? Kailangan din nating ipaintindi sa kanila na part ng gospel na to that Jesus shed His own precious blood for our what? Forgiveness. Na yung dugo ni Jesus ay para sa ating kapatawaran, para malinis tayo at mapatawad tayo sa ating kasalanan. So kailangan nila maintindihan yon. That Jesus hindi lang siya namatay. Huwag niyo rin kalimutan that Jesus rose again for our justification and salvation. Na siya ay muling nabuhay para ikaw ay ipawalang sala at ikaw ay bigyan niya ng kaligtasan. Now, ito yung part ng gospel. And whosoever believes in Him, anong sabi ng John 3:16? Should not perish but have everlasting life. Hindi ka lang maniwala kay Jesus, kundi paniwalaan mo rin at panampalatayahan mo rin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa gospel na yan, you will be saved. Kaya sabi ni Jesus, repent and believe the gospel. Okay? Now, how to rescue the perishing? Ito na yun. Ito yung pangatlo na tanong. Paano po natin sila i-rescue? Yung mga taong nanganganib na ang kanilang mga kaluluwa. Okay? Una, by helping them know and understand their spiritual condition. Sa mga soul winners, no? Sa mga soul, no, hindi lahat tinawag ng Diyos para magpastor. Pero lahat tayo ay inuutusan ng Diyos bilang isang soul winner. No, soul winner ka kung ikaw ay Kristiyano, soul winner ka. Ay ang isang soul winner, kailangan may mawin ka na kaluluwa sa Panginoon. May madala ka. Okay? Now, when was the last time nag-share ka patungkol kay Jesus? Pastor, hindi ko alam eh. Pero kahit nag-struggle ka kung paano i-explain, paano i-share, at least, nag-try ka na in-introduce mo, na-share mo si Jesus sa kanila. So by helping them know and understand their spiritual condition, that's the reason kung bakit pinapaintindi muna natin sa kanila na kung ano yung kalagayan nila. Ano ba yung tao? Don't forget Romans 3:10 and Romans 3:23. As it is written, no one is righteous, no not one. For all have sinned and come short of the glory of God. So dito, sa spiritual condition, yung goal natin dito, as you share the gospel to them, bago yan, kailangan niyang maintindihan that he is sinner in the sight of God. Kailangan niyang maintindihan na siya ay makasalanan. Kasi pag hindi niya naintindihan yon, na siya ay makasalanan at kailangan ng kaligtasan, hindi siya lalapit kay Jesus. Kasi feeling niya, okay lang siya. Okay lang ako, hindi ko kailangan si Jesus. Okay lang ako. Pero once naintindihan niya, sinner ako. Makasalanan ako, nanganganib ako, I need Jesus.
Yun ang mag-push, mag-motivate sa kanya to come to Jesus. Why? May need siya eh. Alam niya na nanganganib ang kanyang kaluluwa. So, by helping them know and understand their spiritual condition that they are sinners in the sight of God. Ano pa? By helping them know and understand their eternal destination. Na hindi lang sila may kasalanan o nagkasala sa Diyos, nanganganib pa sila dahil papunta sila ng impyerno. So that's why kailangan natin ipaintindi sa kanila. Bad news yan. No? Minsan natatakot tayo sabihin, ay, impyerno ka. Eh, baka sapakin ako nito. Okay? Kasi ang tao ayaw niyang tanggapin na pupunta ng impyerno eh. So, iniisip ng tao, dinadaya niya sarili niya, langit ako. Basta isipin ko lang, langit ako. Langit ako. Okay? Kaya lang hindi yan eh. Kahit sabihin mo, isipin mo, maging positive ka, langit ka, pag hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka nagsisi sa kasalanan, impyerno ka. Okay? So, dito, by helping them understand their eternal destination, nanganganib ka kapatid, nanganganib ka kaibigan. Kailangan mo si Jesus, delikado ka. Okay? Eh kung ayaw niya maniwala, wala ka na doon. Si God na bahala sa kanya. Sabi ng Bible, whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. But whosoever believes not the gospel, anong sabi doon? Shall be condemned. Okay? So, delikado na sila. Ano pa? By helping them know and understand that Jesus, not only their spiritual condition, their eternal destination, pangatlo na ipaintindi natin sa kanila, that Jesus is the only solution. Si Jesus lang. Wala nang iba. No, kaya nga, ini-introduce mo si Jesus kasi walang ibang magliligtas sa atin, si Jesus lang. Si Jesus lang ang pwedeng magligtas sa kanila. So, help them know and understand that Jesus is the only solution. Okay, napinsan nyo ba yung pagkasunod-sunod? Yung spiritual condition, dapat maintindihan nila. Yung eternal destination nila, kailangan maintindihan din nila. Dapat din nila maintindihan yung si Jesus lang ang only solution. Ano pa? By helping them know and understand that they really need to make wise decision. Kailangan nilang gumawa ng wasto or maalam na desisyon. Okay? Wise decision. As we preach the gospel of salvation to the perishing, we must always rely or depend upon the working and the power of God, the Holy Spirit. Take note mga soul winners. Yung soul winning, nakikipaglaban tayo spiritually. Na kahit nagsishare ka, gusto mong i-win yung soul na yan, si Satanas gumagalaw din. Ang gusto ng Diablo, hindi siya maniwala. That's why mayroon tayong spiritual battle na. Okay? So sa soul winning, mga kapatid, always acknowledge the presence and the power of the Holy Spirit. Yun ang partner natin. So as we preach the gospel of salvation, we must rely, we must depend upon the working and power of God, the Holy Spirit. Halimbawa, sa ngayon, nag-preach ako dito. Before ako nag-preach, sabi ko kay God, sa Holy Spirit, sabi ko, Lord, ikaw ang mag-work. My job or my part is to preach the gospel, to preach God's word. God, the Holy Spirit, ikaw ang mag-work out. So I don't know kung nag-work out si God sa inyo. Huwag nyo lang pigilan. Okay? So as we preach the gospel, rely on or depend upon the working of the Holy Spirit. Rely or depend upon the power of God, the Holy Spirit. Bakit? Because the Holy Spirit, take note for this, the Holy Spirit convicts the hearts of those who are perishing. Trabaho ng Holy Spirit ang mag-convict. E paano siya mag-convict kung walang nag-share ng Word of God? It is the Holy Spirit's function or trabaho ng Holy Spirit na mag-convict. So, mag-depend po tayo sa Holy Spirit because the Holy Spirit convicts the hearts of those who are perishing. Ano pa? The Holy Spirit uses the gospel to enlighten the minds of sinners. Yun yung sinabi ko kanina, na kailangan natin i-preach ang gospel kasi yung gospel, gagamitin niya ng Holy Spirit para ma-enlighten sila. Kasi nga spiritually blind sila eh. So, the Holy Spirit
uses the gospel to enlighten the minds of sinners. Ano pa? The Holy Spirit guides sinners to come to the saving knowledge of Jesus. Siya yung yung Holy Spirit ang gumagabay. Kaya ka nandito ngayon. Marahil ginamit lang yung kaibigan mo, pero yung Holy Spirit ang humipo sa kanya. I-invite mo nga yung kapatid mo, invite mo nga yung kaibigan mo, invite mo nga yung family mo, kasi may plano ako sa kanya sa araw nito. So it is the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit guides sinners to come to the saving knowledge of Jesus. Ano ba? The Holy Spirit changes and transforms the lives of sinners. So kailangan nila si Jesus kasi pag meron silang Holy Spirit, yung Holy Spirit ang magbago ng kanyang buhay. Ano pa? The Holy Spirit empowers and enables believers to present the gospel with boldness or courage. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit, mga kapatid. Kasi yung Holy Spirit, si God, si Holy Spirit, siya yung mag-enable sa'yo. Hindi ko alam, Pastor, Lord, hindi ko alam mag-share. Rely ka lang kay Holy Spirit, bibigyan ka niya ng mga dapat mong sabihin. Mag-rely ka lang sa Kanya kasi siya yung tutulong sa'yo. Okay? Kung paano ka mag-share ng Kanyang mga salita. So that's why we must depend upon the Holy Spirit as we preach the gospel of salvation to the lost. Now, I will conclude this message sa isang challenge. If we don't rescue the perishing today, while they still have time, chance, and opportunity to be saved, when death comes to them and their souls will go to hell, then we are accountable to God because we don't preach the gospel. Accountable to God. But if they reject the gospel we present to them, we are not accountable to God anymore. Okay? Base yan sa Ezekiel chapter 3, verses 18 and 19. So basta ginawa mo lang yung part mo. Kung ni-reject niya yon, hindi mo na kasalanan yon. Kung siya man ay mapunta ng impyerno, wala ka ng pananagutan doon. Kasi ginawa mo na yung part mo. Ang malungkot lang doon, napunta siya sa impyerno dahil hindi ka nag-share ng gospel sa kanya. This is my challenge. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid dito, rescue your family and loved ones. Habang may panahon. May kaluluwa sila, marahil nanganganib din. At ikaw niligtas na ng Panginoon. Rescue your family and save loved ones. Okay lang ba sa'yo na ikay pupunta sa langit tapos sila pupunta ng impyerno? Kung mahal mo sila, rescue them. Rescue the perishing through gospel preaching. Rescue your friends. Alam ko marami kayong mga kaibigan. Rescue them. Nanganganib sila. Rescue your co-workers kung mayroon kang kasama sa trabaho. Rescue your classmates. Rescue your neighbors by preaching them the gospel of salvation. Now, brethren in the Lord, God's message for today, rescue the perishing through gospel preaching. Pero kung andito ka ngayon, I would like to grab this opportunity din. Kung andito ka ngayon, and yet you are not sure of your salvation, hindi ka sigurado, hindi mo alam kung pupunta ka sa langit, pero ngayon naintindihan mo, nanganganib ako. May kaluluwa ka rin. Ngayon nanganganib ang iyong kaluluwa. Sa pagkaalam mo ngayon, narinig mo ang salita ng Diyos, maybe God is working in your heart. Nanganganib ka. Yung kaluluwa mo sumisigaw ng kaligtasan. Maybe andito ka ngayon and yet you are not sure of your salvation. Grab this opportunity, kaibigan, to establish a personal relationship with Jesus. Baka ito yung last chance mo. Pag hindi mo to ginrab, baka wala nang second chance. That's why I want you to reflect. All you have to do is to come to Jesus ngayong umaga.
Lumapit ka kay Jesus. Come to Jesus. Repent from your sins. No, yung repentance, importante yan. Lord, patawarin niyo po ako, makasalanan ako, nanganganib ako, alam ko na ako'y pupunta ng impyerno. Lord, gusto kong makapasok sa langit. Lord, please forgive me. Importante yan. So kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan, settled na yan. Ngayon, habang may panahon. Now, shall we bow down our heads, please? Let us bow down our heads. Mag-reflect po tayo sa mensahe ng Diyos ngayong umaga. Uunahin ko po, baka andito ka ngayon, hindi ko nakikita yung puso mo. Hindi ko nakikita yung kondisyon mo spiritually. Pero kung pakiramdam mo, nanganganib ang iyong kaluluwa, kaibigan, ito na yun. Ito na ang pagkakataon na binigay ng Diyos sa iyo para magkaroon ka ng kaligtasan. Hindi aksidente na nandito ka. Because God loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Kahit ikaw ay nagkasala, kahit ikaw ay makasalanan, kahit ikaw ay spiritually lost, ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak sa impyerno. In fact, binibigyan ka niya ngayon ng pagkakataon na makapagsisi. Kung gusto mo ng kaligtasan, simple lang ang gagawin mo ngayon. If you are here this morning and you need salvation, you need Jesus, all you have to do is to come to Jesus. Lord, ako po ay nagpapakumbaba. Inaamin ko sa sarili ko na ako po ay makasalanan. Gawin mo yan ngayon. Talk to God. Talk to Jesus. Lord, I need you. Makasalanan ako at alam ko ngayon na ako ay pupunta ng impyerno. Pero Lord, ayaw kong mapahamak sa impyerno. Gusto kong mapunta sa langit. That's why, Lord, this morning, Lord, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Gawin ko yan habang may panahon pa. Sumampalataya ka kay Jesus, sabihin mo, Panginoon, sumasampalataya ako, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng aking kasalanan. Ibinuhos mo, Panginoon, ang iyong dugo, mahugasan lamang ako. Ikaw ay muling nabuhay para bigyan ako ng pag-asa, para bigyan ako ng kaligtasan. Panginoon, naniniwala at sumasampalataya ako sa iyo. At ngayong umaga, Lord, pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal kong tagapagligtas. Kaibigan, if you need salvation, gawin mo yan, yung decision na yan. Come to Jesus, accept Him as your Lord and Savior before it's too late. Huwag kang umuwi na hindi mo na-settle yung personal mong relasyon sa Diyos. Now, sa atin naman dito, marahil tinanggap mo na si Jesus as your Savior. Pero mayroon kang pamilya na nanganganib ang kaligtasan. Mayroon kang kaibigan na yung kanyang kaluluwa ay pwedeng mapahamak. Kaya ka nga niligtas ng Diyos. Kasi ikaw ay magiging instrumento, kasangkapan ng Diyos para i-rescue yung mga mapapahamak. Are you willing to be a part of God's mission? Are you willing na magpagamit sa Panginoon? Lord, thank you for saving my soul. Ngayon, use me to reach out the lost. Yan bang yung prayer natin ngayon? Or marahil matagal ka ng Kristiyano at hindi ka pa nakapag-share ng gospel sa ibang tao kahit isa. This is now your chance. Ito yung chance mo na, Lord, help me, tulungan mo ako, maabot ko man lang kahit pamilya ko. Brothers and sisters in the Lord, this is my challenge to all of you. Huwag po nating hayaan na sila po ay mapahamak. That's why God gave Jesus to us. At ikaw ay niligtas ng Panginoon para sila din ay maabot ng kanyang kaligtasan. Are you willing to be part of God's mission? Dear God, dear Heavenly Father, thank you for your word.
Salamat o Diyos na kami ay niligtas mo. Salamat Panginoon na kami ay biniyayaan mo ng kaligtasan, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Makasalanan kami o Diyos. Kami po ay karapat-dapat na mapahamak dahil kami ay sumuway sa iyo. But Lord, thank you for sending your Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross to pay the penalty we deserve. Thank you, Lord, for shedding your blood for our forgiveness. And thank you that you rose again to give us hope of eternal life. To give us free gift of salvation. Lord, gamitin niyo po kami, O Diyos, na abutin yung mga taong nangangailangan. Marahil sila ay pamilya namin, mga kaibigan o sino pa man, Panginoon. Lord, niligtas mo kami. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na ibahagi itong gospel na ito na amin din pong natanggap. Lord, we thank you. Bless your word, Panginoon. Naway, i-challenge mo kami, Panginoon. Ma-revive nawa itong aming personal evangelism, yung aming soul-winning ministry sa church na ito, Panginoon. And help us to get involved in your mission to reach out the lost. In Jesus' name, amen. Amen.